Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta naman ang kalangitan ninyo? Kung kami naman ang tatanungin, ito medyo maulan na naman. Ito ay dulot pa rin ng amihan. Pero kahapon lumiwanag naman ang kalangitan namin. Kaya medyo bumaba na rin ang tubig sa aming bukid. Kaya napag-isipan namin ng aking kapatid na manguha ng kuhol. So ayan na nga yung mga nakuha namin kahapon. Binabad ko na yan overnight para matanggal na rin yung mga ibang dumi. At tinanggal ko na rin yung mga namatay para siguradong malinis bago ito iluto. Kaya ngayon, samahan nyo kami at gagawin natin itong isang espesyal na ulam na siguradong mapaparami ang kain mo. Hindi lang ito pwedeng ulam at pwede rin itong pangpulutan. Ang resepeng gagawin namin ay adobong kuhol sa gata. Wow! Yummy! Tara, samahan nyo kami. Ito na nga pala yung mga ibang sangkap na gagamitin namin. Pinahanda ko na nga pala sa aking kapatid. Pero ang mga sangkap na kailangan lang natin ay Fresh na kuhol, gata ng nyog, bawang, sibuyas, luya, suka, toyo, siling labuyo pero ito ay optional lamang. At ang asin at paminta. Pero bago nga pala namin igisa, kailangan naming tanggalin ang mga shell nitong isa-isahin. Kaya pinakuluan ko muna sa kaserola para mas mabilis tanggalin ang laman nito. Hindi ko na nga pala linagyan ng tubig bago ko ito isalang. Kasi nga ang kuhol na may shell ay may tubig na sa loob ito. After nga na kumulo, transfer ko na din sa ibang kaldero para mas mabilis lumamig. Medyo malalaki naman ang laman ng kuhol na nakuha namin kasi nga tag-ulan. At panahon na naman ang pagtatanim ng palay. Ito na nga pala lahat yung mga kuhol pagkatapos namin tanggalin ang shell. Binudburan ko na nga pala ng asin at hinalo-halo ko lamang para matanggal ang mga laway-laway nito. At syempre, huwag kalimutang banlawan ulit ito ng tubig. Pagkatapos niya, nagpainit na rin pala ako ng mantika sa kawali at iginisa ko na rin ang bawang, sibuyas at luya hanggang maging golden brown. O di kaya, amoy na amoy mo na ang aroma nito. Idagdag na rin ang mga kuhol at igisa ito ng ilang minuto. Pero pwede mo ring igisa hanggang gusto mo. Choice mo yan eh. Pagkatapos na maigisa, idagdag na ang gata. Isinunod ko agad na ilagay ang sili. Mahirap na kapag nakalimutan ko pa. Dahil sili is life mga mare. Dahil ito pa yung isang rason kung bakit mapapataob ang isang kalderong kanin mga mare. Dahil adding sili for extra spice, ika nga in English. Pero mga mare, ito ay optional lamang dahil sobrang mahal ng sili dito sa amin. Pero ang sili na yan ay tumubo lamang sa bakuran namin. Pagkatapos kong ilagay ang sili, sunod naman ang pampalasa. Naglagay nga pala ako ng ginisa powder. Ginisa, baka naman. Siyempre, hindi mawawala ang soy sauce. Isa sa main ingredients natin. Nakalimutan ko nga palang pinakita, naglagay din ako ng kunting asin, suka at paminta. At hayaan muna natin na kumulo para lumabas ang natural na linamnam nito. At ma-absorb ang gata. At hintayin lamang na lumapot ang sauce nito. Ayan, ready na ang ating adobong kuhol sa gata. Ilabas na natin ang kanin. Dahil gutom ng aking kapatid, nauna na siyang kumain. At siya na rin ang mag-evaluate sa niluto namin. Sakto lang daw ang linamnam nito. Makrimi daw at may tamang alat at asim. Tapos may kaunting sipa ng anghang. Grabe, sulit ang pagkuha namin ng kuhol. Kung gusto nyo rin ng masarap at simpleng lutong bahay, subukan nyo na rin ang recipe na ito. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang farm to table na lutuin. Maraming salamat sa panonood mga mare.